Nalain po natin si Elder Manny, supposed to be ay siya po yung mangangaral ngayon, nga lang ay nagtatae po siya ngayon at nagsusuka, po. 1 Kings chapter 21 verse 1 to 4. Maiksi lamang po ito. 1 Kings chapter 21 verse 1 to 4. Sabi po ng Biblia, "And it came to pass after these things, that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab, king of Samaria. And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house, and I will give thee for it a better vineyard than it. Or if it seem good to thee, I will give thee the worth of it in money." Verse 3, "And Naboth said to Ahab, The Lord forbid it me that I should give the inheritance of my fathers unto thee. And Ahab came into his house heavy and displeased, because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he had said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed, and turned away his face, and would eat no bread." Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong gabi sapagkat napakabuti mo sa amin. Salamat sa bawat provision nyo sa aming buhay. Pagpalaan nyo po ang aming spiritual life. Kayo pong magpala. Buksan nyo po ang aming puso, kaisipan, ang aming mga pandinig, lalo ng aming pangunawang spiritual. In Jesus' name. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, Naboth's Vineyard. Ubasan ni Naboth. At makikita natin ngayong gabi yung people, places, and events. Makikita po natin dito si Naboth. Sabi po ng Biblia, at hindi naglaon. At pagkatapos ng mga bagay na ito, sabi ng Biblia that Naboth the Jezreelite had a vineyard. Si Naboth po ay isang Jezreelite, sabi po ng Biblia in verse 1. Siya po ay nagmamay-ari po ng ubasan na malapit po sa palasyo ni Ahab. His refusal to sell his ancestral inheritance highlights his faithfulness to God's laws regarding land inheritance. At gusto pong bilhin ni Haring Ahab yung ubasan na ito, mga kapatid. At makikita po natin ito sa verse 1 na sabi po ng Biblia that Naboth the Jezreelite had a vineyard. At pangalawang karakter na makita natin dito, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab, king of Samaria. Ang Samaria, mga kapatid, ay Northern Kingdom of Israel. At si Ahab po ay hari po rito. He is the king of Israel during his time. He is a wicked king. He is an idolatrous king, particularly, mga kapatid, influenced by his wife Jezebel. So yung lugar na kanyang panunungkulan ay makikita po natin, it was influenced by his wife Jezebel. At alam natin si Jezebel ay she is an idolatrous woman. Siya po yung nagdala ng idolatry dito po sa Samaria, sa Northern Kingdom, At alam po natin na ang Samaria ay capital city ng Northern Kingdom. At dito nakita po natin na nagka-interest po siya doon sa ubasan ni Naboth because of his covetousness. Meron po kasing nature
si Naboth na gusto po niyang angkinin yung lupa ng pamana kay Naboth. Pero si Naboth ay hindi po niya binigay sapagkat gustong bilhin po ni Ahab yung kapirasong lupa na yun. Mamaya makikita po natin yan. At dito yung Jezreel ay nakalocate po ito. Nandito po yung Naboth's vineyard. Ang Jezreel din po ay isa sa syudad po rin ito. It is a city in the northern kingdom of Israel. It served as the backdrop for this account of greed and injustice. Isang syudad din po ito, mayaman din po ito na syudad sa kaharian po ng Israel dito sa Northern Kingdom. At alam natin ang vineyard ay mahalaga noon sa kapanahunan lalo na sa Israel sapagkat ito nga po ay minana ni Naboth sa kanilang mga ninuno at ayon sa batas ay hindi dapat po itong ipagbili at dapat po itong ipagpatuloy, pangalagaan upang sa ganun ay maipasa po muli yung vineyard na ito sa kanyang henerasyon. At alam natin ang vineyard ay it represents not just a piece of land but a family's heritage. Heritage po ito, pamana po ito ng pamilya and God's provision. Nagre-represent din po ito ng provision ng Diyos sa kanila. And it is deeply noted in the cultural and religious identity of Israel. At itong vineyard na ito, gustong bilhin ito ng Ahab para gawing vegetable garden. Nakalain mo, ano? Pagtaniman niya ng gulay para i-convert yung vineyard nito into vegetable garden. Ang vegetable garden ay sinisimbolo po nito yung disregard for the sacredness of God's laws and the covetousness that leads to sin. So ngayong gabi makikita po natin our passages introduce us to another man who refused to sell the farm. A man named Naboth, whose name means fruit. Yun po ang ibig sabihin po ng pangalan ni Naboth. It means fruit. Live in Israel. At dito, una, makikita po natin yung Naboth's vineyard ay simbolo. Ang pinapakitang pagsasalarawan po nito ay ito po ay isang ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin na dapat po nating ipagpatuloy at hindi po natin dapat po itong ibenta o ipasa kahit kanino man sapagkat naniniwala po tayo ang bawat mga Kristiyano, ang bawat mga hinirang na napapaloob sa loob ng Naboth's vineyard na ito ay katiwala lamang. Ano po? So ito po ay dinala po natin yung Naboth's vineyard sa isang gawain na mahalaga. Ito isang mahalagang gawain, mga kapatid. At ito po yung sinasabi ng Panginoon dun sa John 15, Ye are the vine and I am the branches. I am the true vine and my Father is the husbandman. Sabi po ng Biblia, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. One time, nag-preach si Preacher Dave patungkol po rito. No po, balikan nyo na lamang po ito. Napakaganda po nito, mga kapatid.
At alam natin, ang ministry ay mahirap pong i-cultivate po yan. Mahirap pong palaguin po yan. Maselan, kagaya po yan ng vineyard, mga kabatid. Hindi po siya basta alagaan ng ganun lang. It takes time. It takes time na makapag-prune para sa ganun ay magiging mabunga yung itinanim na ubas. So makikita po natin dito, number 1, sa 1 Kings chapter 21 verse 1 and 2. Kung balikan po natin yun, 1 Kings chapter 1, 21 verse 1 and 2. And it came to pass, after these things, that Naboth the Jezreelite had a vineyard. Meron siyang inaalagaan. Itong vineyard na ito ay inheritance. Katiwala lamang po siya rito. It was passed by his yung forefathers. And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house, and I will give thee for it a better vineyard than it, or if it seem good to thee, I will give thee the worth of it in money. So, unang bagay na makita natin ngayong gabi, the priority of Naboth's vineyard. Ang priority ng Naboth's vineyard ay dapat po itong pangalagaan. Dapat po itong ingatan. Dapat po itong inheritance na ito ay maipasa sa susunod na henerasyon. At hindi po ito basta ibebenta na lang, mga kapatid, sapagkat ito ay mahalaga para sa kanila. Gayon din ang iglesia na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mahalaga po na pangalagaan po natin ang iglesia na siyang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Because we are just stewards of the manifold grace of God. Acts chapter 20. Yung vineyard na ito sa Acts chapter 20, makikita po natin, 20:28, sabi ni Pablo, Take heed therefore unto yourselves. Ingatan mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, yung nangunguna po nito, yung katiwala nito, and to all the flock, maging ang kawan, over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So, ibig sabihin, hindi lamang po si Naboth siyang may-ari at makikinabang nito. Overseer po siya rito. Katiwala po nito. Lagi nating tandaan, ang ministry, mga kapatid, ang larawan ng Naboth's vineyard ay, ito po yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi po natin pagmamay-ari. Ministry, ito ang lagi ko pong sinasabi, ministry is not an ownership, it is stewardship. So ang kalaban minsan sinasabi niya ay parang gustong bilhin ng kaaway po sa atin ito. Gustong kunin ng kaaway ito. Etong vineyard na ito na pinagkatiwala sa ating mga kamay para hindi na magpatuloy. Ganun kawais po ang kalaban, mga kapatid. At alam po natin, ito po ay larawan ni Ahab na araw-araw kumakatok, nangihingi ng pabor na kung pwede isuko mo na sa akin yung vineyard. Papalitan ko na lang ng mas magandang vineyard, o bibilin ko na lang ng mas mataas na presyo. Yun yung alok sa kanya, mga kapatid eh. Para ibenta sa kanya yung ubasan na ito. Pero si Ahab, si Naboth, hindi po siya pumayag sapagkat alam niya yung salita ng Diyos. Naboth refused to sell his vineyard because he know the principles
of the Word of God. Hindi ho natin pinagpapalit yung ating trabaho sa paglilingkod, lalo na kung linggo, sapagkat minsan talagang inaagaw ng kaaway po yan para tayo ay pabagsakin. Talagang nagbibigay siya ng magandang presyo, mga kapatid, para bilhin yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya minsan, makikita natin maraming Kristiyano na nung sila'y pinagpala na, hindi na po sila nag-a-attend sa church. Okay lang sana kung makita mo pang nag-a-attend sa online prayer meeting. Yun totally talaga, sabi ni Elder Romel, maraming nawala rito nung pinagpala, wala na talaga. Sapagkat nakalimutan na nila yung Diyos na siyang nagbigay sa kanila ng pagpapala. Ang tiniglan nila yung pagpapala, pero miserable ang buhay. Kahit nasa trabaho kayo, mga kapatid, huwag niyong hayaan. Kung merong online meeting, sige lang. Minsan hindi hadlang ang trabaho para agawin ng Diyos sa atin yung ating paglilingkod. Si Ahab, alam niya yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, don't sell your priority to the devil. Lalo na yung paglilingkod po natin, gustong-gusto ng kaaway yan. Kahit yung mga pastor na walang suporta, gustong-gusto ng bilhin ng diablo yan, umalis ka na sa ministry, sapagkat wala ka namang pakinabang dyan. Bigyan ka na lang, magtrabaho ka na lang sa labas. Kaya marami ring pastor ang bumabagsak because of this. They compromise their own priority to the devil. Kaya tignan natin dun sa 1 Kings 21 verse 3, sabi niya, and Naboth said to Ahab, the Lord, alam niyo yung prinsipyo ng salita ng Diyos, the Lord forbid it me. Pinagbawal to ng Panginoon sa akin, that I should give the inheritance of my fathers unto thee. Na huwag ibigay ang mana nito na galing sa aking mga magulang. Hindi ko dapat ibenta sa iyo ito, Ahab. At yan po yung sinasabi ng Leviticus chapter 25, verse 23 to 28. Alam niyo yung prinsipyo sa Leviticus chapter 25, verse 23. Sabi ng Biblia, the land shall not be sold forever. For the land is mine, for ye are strangers and sojourners with me. In all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land. If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, if any of his kin come to redeem it, then shall be redeemed that which is brother sold. Kung iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kaniyang pag-aari, ay paroroon ng kaniyang kamag-anak na pinakamalapit sa kaniya at tutubusin ang pinagbili ng kaniyang kapatid. Sapagkat nung mga panahon na ito ay yung malapit na kamag-anak, minsan kapag hindi natubos yung lupa ay yun ang kanilang pambayad kapag walang pera. Kaya ibig sabihin po, madugo ang magkaroon ng lupa noon. Kaya alam ni Naboth kung ano yung hirap na nangyari sa kanila para lamang may pamana sa kanila yung lupa na ito, yung vineyard na ito para sa kanilang kabuhayan. At bago matubos man yon, sabi ng 27, Leviticus 25 verse 27, then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the men to whom he sold it, that he may return unto his possession. But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of Jubilee, and in the Jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession.
So, lilipas po muna yung 50 years bago may balik yung pag-aari na ito. So, napakatagal, mga kapatid. At gayon din ang binabanggit ng Numbers 36 verse 7. Numbers chapter 36 verse 7. So shall not the inheritance of the children of Israel remove from tribe to tribe, for every one of the children of Israel shall keep himself to the inheritance of the tribe of his fathers. Kaya bawal po talagang ibenta yan, mga kapatid. Kaya ang gawain ng Diyos, dumaan po sa atin sa napakaraming taon bago natin napasa kamay o may pagkatiwala yung ministry na ito. Kaya dapat po nating i-priority na pangalagaan ito, mga kapatid. Number 2 na dapat po nating makita. Not only to makita natin yung priority of Naboth's vineyard. Pangalawa, we must protect our Naboth's vineyard. Kaya itong si Naboth, nanindigan po siya na hindi niya ibebenta kahit anong mangyari. Kahit buhay pa niya ang kapalit. Kaya mahalaga sa kanya yung lupa na ito. It is not for sale. Dahil pamilya niya ang nakikinabang, yung mga kamag-anak niya na malapit din ang makikinabang balang araw. At yung mga susunod na henerasyon ang makikinabang, mga kapatid. Kaya ang ministry na binigay ng Diyos sa atin, kailangan po natin bakuran. Kailangan po nating protektahan. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi po ng Biblia, and the things that thou hast heard of me, sabi ni Pablo kay Timothy, among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Yung vineyard na yan, na matagal na pinaghirapan, dapat i-commit po natin yan. Dapat ipagkatiwala natin yan sa mga taong tapat, who shall be able to teach others also. Na marunong mag-manage, marunong magturo, yung alam yung doctrines and practices, mga kapatid. Sapagkat itong si Naboth, alam niya na yung gagawin niya dito sa vineyard. Alam niya yung klase ng lupa. Alam niya idil. Alam niya kung alam niya kung anong klase ng vineyard yung nakatanim doon, mga kapatid. Kaya alam niya kung paano alagaan. Kaya naghahanap siya ng faithful men, kamag-anak na matrain na pwedeng mag-asikaso, na pwedeng magmana, na marunong doon sa vineyard, na mag-cultivate ng vineyard na ito. Ganon din sa mga ministry. Let's consider what we have been entrusted to guard and hand down. Kaya bago natin mai-hand down o maipasa itong ministry sa mga susunod na generation, nagtitrain na tayo ng mga faithful men, nagtitrain na tayo ng mga leaders sa loob ng church, that who shall be able to teach others also. Dapat alam yung 5 phases of salvation. Alam yung doctrines of grace. Alam niya hawakan yung salita ng Diyos. Alam niya ng mangaral ng mayroong kaayusan. Sa panahon natin ngayon, people are preaching many plans of salvation, and easy believism rules the land. Kaya ito yung sikat na katuruan ngayon.
mga kapatid, sa ating kapanahunan, pag sinabi mong doctrine of election, ang tingin nila unfair ang Diyos. Kaya, dapat po na matrain ang bawat mga members sa doctrines and practices na ito, mga kapatid, sapagkat mahalaga, sabi ng Biblia. Huwag nating ibenta yung ministry dahil lang sa suporta o dahil sa isang takal na kanin na gaya ng ginawa ni Cain na kanyang ibinenta yung kanyang birthright kay Abel. Mga kapatid, huwag nating ibenta yung vineyard natin na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dapat po nating bantayan, dapat natin protektahan, at dapat po nating ilaban sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos na tayo po ay katiwala lamang sa mga bagay na ito. Kaya yung salita ng Diyos, dapat po laging may pangaral po yan. Many are denying the word of God. Even in this hour, pag marinig po nila yung salita ng Diyos. Pero pangako ng Panginoon sa Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Itong vineyard nito, kokonti lang po ito. Kakaunti lang. Small portion, small parcel of land lang po ito. Hindi po siya ganong kasing laki. Pero napakahalaga sa kanila. Ganun din ang ministry, kahit maliit lang po tayo sa loob ng iglesia. Small flock lang. Pero huwag po natin lalanglangin ang salita ng Diyos sapagkat inilagay ka ng Diyos dyan for a purpose. Itinanim tayo ng Panginoon dyan for a purpose. Para tayo ay maging mabunga, maging mga malago, at it will become a blessing to others, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia abide in me and abide in you. Ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Hindi lamang po na alam po natin yung doctrines and practices. We must learn the scriptures daily. We must learn separation. Malaga po yung separation. Doctrinal separation. Ecclesiastical separation. Mahalaga din po yan. Kaya dapat po, mga batid, na makita po natin yung halaga ng trabaho nito. 2 Corinthians chapter 6:17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Wherefore come out from among them and be ye separate. Sabi po ng Biblia, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So we need those walls of separation in our deeds, in our dress, in our worship, in our biblical standard. We guard our separation by staying separated. When they try to get you to be like them, just tell them it's not for sale. Dapat manindigan po tayo sa mga doktrina at sa mga tinatayuan po natin. Yung ating panindigan bilang biblical primitive Baptist, mahalaga po sa atin yun, mga batid. Not only we have that priority, we have also the protection of this Naboth's vineyard. Sabi ng Biblia, we need to preserve our Naboth's vineyard. Kailangan ma-preserve ang Naboth's vineyard na ito, ang ministry na ito, for the next generation. Gaya ng sinabi natin kanina sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 and 2, balikan po nga natin uli iyon. 2 Timothy chapter 2. Kaya sa gawain, hindi lamang po pastor ang nagmi-ministry. Dapat bawat members ay kasama po sa labanan. Thou therefore, my son, verse 1, sabi ni Pablo kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magpalakas ka
sa biyayang na kay Kristo Jesus. Yung biyaya na ito ay sufficient grace. Hindi po kulang. Be strong in the grace. Sufficient grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me, sabi ni Pablo, yung mga bagay na natutunan mo sa akin, narinig mo, napag-aralan mo sa akin, and among many witnesses, the same. Sabi ng Biblia, the same, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kung hindi tayo mag-train ng ating mga leader sa loob ng iglesia na siyang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, we cannot preserve our doctrines and practices. We cannot preserve, mga kapatid, yung ating heritage as primitive Baptist. Kaya sabi ng Biblia, ito po yung mahalaga. The same commit thou to faithful men. Ipagkatiwala mo sa mga taong tapat, who shall be able to teach. Mahalaga po yan. Able to teach. He knows the doctrines. He knows the practices. He is able to teach others also. Kaya sabi ni Naboth kay Ahab, you are not worthy to buy at any price that which I have received by inheritance. It is not for sale. Kaya ingatan po natin, mga batid, yung Naboth's vineyard na ito, yung ministry na ito, yung gawain na ito for the next generation. Kaya mahalaga po sa atin, mga kapatid, to build up a strong leaders for the next generation. Ephesians chapter 4 verse 27. Ephesians chapter 4 verse 27, sabi po ng Biblia, neither give place to the devil. So ang diablo ay talagang everyday po yan. Nandyan po yan. Talagang nakabantay. Gusto niyang angkinin. Gusto niyang bilihin yung ating paglilingkod. Gusto niyang bilihin yung ating pagiging tapat na bilang Kristiyano. Gusto niya na ma-discourage po tayo. Gusto niya na ma-depress po tayo. Gusto niya na hindi po tayo magtagumpay. Kaya ang diablo ay parang 7-Eleven 24/7. Walang tigil. What we have is worth more than pleasing the world, the flesh, or the devil. What we have is worth more than fitting in and being accepted. We must guard that we have at all costs. Nothing matters but pleasing the Lord. When they try to take what you have, just tell them it's not for sale. The ministry is not for sale. Hindi po hireling ang dapat magmamanage po dyan. Maaring mahirap i-manage po itong Naboth's vineyard. Pero alam ni Naboth po yung sikreto. Alam nyo ba na naging kapalit ng kanyang buhay yung hindi niya pagbenta ng kanyang vineyard, and he was stoned to death. Kahit pa'y kamatay natin ang gawain, kung yan ay tumatayo sa pundasyon ng katotohanan, we must ready to die, and we must ready to guard the ministry that God has entrusted to us. Jude chapter 1 verse 3. Minsan kahit gusto na natin give up dahil napakaraming pana ng discouragement ang talagang inaano ng diablo. Kung minsan hindi na tayo
Nag-face to face. Maaring online na lang dahil maraming discouragement. Normal lang po yung ma-discourage. Pero sabi ng Biblia, keep pressing on. Just keep on keeping on. Sabi ni Jude sa Jude chapter 1 verse 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, sabi ni Pablo, maaring nanlalamig na sila, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith. Ano po yung faith na tinutukoy po rito? Ito po yung ating pananampalataya. Ito po yung body of truth. We must contend. Dapat po natin ipaglaban, which was once delivered unto the saints. Na minsan ay ito po ay naipangaral sa mga mananampalataya. Kaya mahalaga po sa atin mga kapatid, kahit namatay si Naboth, we know that God prevailed. Naboth paid a price, but he stood his ground for the Lord, and in his inheritance was passed down to the next generation. Walang pwedeng makakasira sa gawain ng Diyos kahit tanggalin pa yung bahay-sambahan sa lote na kinatitirikan ng building. Building lang yan. Pero yung naitanim na mga turo, na mga doktrina, mga practices, hindi kayang baklasin ng kahit sino yan. Bakit? Idinikit na po ng Panginoon na yan. Alam nyo mga kapatid, let's stood for our ground. Huwag nyong iwanan ang gawain. Marami tayong laban mga kapatid. What the next generation has tomorrow will be determined by what we do today. Kaya sana po yung gawain na pinagkatiwala sa atin, let's say it's not for sale. Magandang gabi po at nawa pinagpala tayo ng Panginoon.